Itong sinasabing ito ni San Pablo, isang pamamahingang Sabat. Sa tanong mo sa akin, literal ba ito na araw ng Sabado? Hindi, kapatid. Itong isang pamamahingang Sabat na ito, hindi literal na araw. Bakit? Basahin natin dyan din sa Hebreo 4:4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. Gusto kong pansinin mo, kapatid, nung kanilang suwayin ng Diyos doon sa papunta sila sa Kanaan, ang sabi ng Biblia, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Merong isinumpa ang Diyos na dahil sa katigasan ng ulo ng Israelita, hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Sinabi ng Diyos yan. Balikan natin yung insidente niya na sinasabi na hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Sa 95 Gs, umpisahan mo doon. 40 taong namanglaw ako sa lahing yaon, at aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso, at hindi naalaman ang aking mga daan. Kaya't ako'y sumumpa sa aking puot na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ayon. So, yung bayan na yon na naglakbay ng 40 taon sa ilang, 40 taon silang nagsasabat sa ilang 40 taon yon. Pag Sabado, hindi sila nagtatrabaho, naghahantay sila ng mana na uulan sa langit, bawal magluto ng anumang pagluluto dahil bawal nga magtrabaho sa araw ng Sabado, Sabat nila. Uulan ng mana, pag Biyernes, umuulan na ng mana, mangunguha na sila. Sa loob ng 40 taon, hindi sila nakagawa ng pagpasok sa Sabat ng Diyos. Kasi napakatigas ng ulo nitong mga Israelitang ito. Sabi ng Diyos, sumumpa ako sa aking puot, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya kahit na nagsasabat na sila ng ikapitong araw, hindi pala sila nakakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ngayon, ano sabi ni Pablo? Sa 4:6, sabi niya, umpisa mo sa 5 uli, Sis Luz. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. Tingnan mo, kung i-analyze mo, kapatid, yamang may natitira pang dapat makapasok. At yaong mga pinangaralan ng una ng mabuting balita, hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ang Israel pala hindi nakapasok sa Sabat ng Diyos Yung talagang Sabat, hindi nila napasok yon. Biro mo, 40 taon silang nangingili ng Sabado sa ilang, pero hindi pala sila nakapasok doon sa Sabat ng Diyos o sa kapahingahan ng Diyos. Pero, kung meron pa namang natitirang dapat makapasok, kasi mga hintil pa, kailangan makapasok doon sa kapahingahan, na hindi nakamta ng Israel, hindi nila napasok yung Sabat ng Diyos. Anong sabi ng versikulo 7, kapatid na Luz? Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Dahil pala merong dapat makapasok, na hindi naman napasok ng Israel na nangili ng Sabado, 40 taon sila nangingilin sa ilang, hindi pala nila napasok yun dahil sa pagsuway kung meron pang kailangang makapasok doon, yung mga hintil nga, ay muling nagtangi ang Diyos ng isang araw. Isa lang isang araw lang kapatid Nagtangi ang Diyos ng isang araw. Anong araw yon? Tuloy mo, Sis Luz. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una,
Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Yun, ito palang araw na itinangi ng Diyos, ito palang araw na ito'y may tinig. Na ang tawag dito sa araw na ito ngayon. Sabi, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, kung marinig niyo ang kanyang tinig, ayon sa sinasabi sinaawit ni David, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Bakit? Tuloy mo sa 8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Di pala talaga naibigay ang kapahingahan sa Israel eh. Kasi kung ibinigay na sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana dapat salitain pa ang tungkol sa isang ibang araw. Pero pag sabi niya, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Yun yung isang araw na itinangi niya na sinasabi dun sa awit ni David. Puntahan nga natin kung alin yung sinasabi sa awit ni David na isang araw. Kung yan ay literal na araw, kasi may tinig yan eh, sabi ni San Pablo eh. Basahin natin ang awit 118:20. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon. Yan pala'y pintuan, papasukan ng matwid. Ito'y pintuan ng Panginoon, papasukan ng matwid. Tandaan mo kapatid, yung Israel hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Hindi sila nakapasok dahil sa pagsuway. Meron pang kailangan pumasok. Sila namang pinangaralan ng una, hindi nakapasok dahil sa pagsuway, nagtangi ang Diyos ng isang araw pa. Para naman doon sa natitirang pwede pang makapasok. Yun nga yung mga hintil. Alin ito? Ito ang wika ang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matwid. Sa 22. Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Yan pala rin pintuan na yan. Yan din yung bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay na naging pangulo sa sulok. Tuloy natin sa 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga gagalak at ating katutuwaan. Kaya ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Yan pala yung sinasabi ni Pablo na binabanggit sa awit ni David. Yan ang araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Ito yung papasukan ng matwid. Araw na, kumbaga parang pinto na papasukan, ito si Kristo. Siya ang pamamahingang Sabat na ukol sa bayan ng Diyos sa Bagong Tipan. Ang katunayan, sa Mateo, ganito ang sinasabi sa 11. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ayon. Ang si Kristo, ang Sabat o ang kapahingahang hindi napasok ng Israelita dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa katigasan ng ulo, sa 40 taong nangingilin sila ng Sabado sa ilang, hindi nila nakilala yung Kristo. At itinakwil nga nila yung diwa ni Kristo eh. Kaya ang sabi sa Biblia, pagdating ng panahon, sabi ni San Pablo, may natitira pa kasing kailangang makapasok dun sa kapahingahan ng Diyos na hindi napasok ng Israelita, may natitira pang kailangan pumasok, nagtangi ang Diyos ng isang araw, gaya nung sinasabi sa awit ni David. Pag narinig nyo ang kanyang tinig, huwag nyong papagmatigasin ang inyong puso. So hindi ito literal na araw, dahil araw ito na may tinig, nagsasalita. Ito si Kristo. Sabi ni Kristo, halika kayo, kayong napapagal at nabibigat ang lubha, kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sa makatwid, ito'y kapahingahan, hindi ng laman, hindi ng katawan, kundi kapahingahan ng kaluluwa. Yan ang natitirang isang Sabat na ukol sa bayan ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo, kapatid. Yun po ang sagot ko sa tanong.